Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Mas naging matindi ang bangayan ngayon ang kampo ng Administrasyong Marcos at kampo ng mga Duterte at mga kaalyado nito. Nagsisimula ng kinakasuhan ang mga senador na may matitibay na ebidensya sa pagnanakaw sa budget ng mga flood control projects. Formal nang kinasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan si dating Senador Bong Revilla at Senator Jinggoy Estrada at isusunod na ngayong linggo ng DOJ at Ombudsman si dating Senate President Chis Escudero at Senator Joel Villanueva. Mga kasong plunder, malversation at graft, mga matataas na kaso na non-bailable. Ito'y hinggil sa mga testimonya at salaysay ng mga witnesses na ngayon ay ginawa ng state witness na si dating district engineer ng 1st District ng Bulacan na si Henry Alcantara at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. At base na din sa mga salaysay ng iba pang mga testigo na sina dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Project Engineer JP Mendoza. Mukhang mahihirapan na makakalusot dito sina Jinggoy at Revilla na parehong nakulong dati dahil din sa kasong plunder hinggil sa Napoles pork barrel kung saan pareho silang nagkulimbat ng milyon-bilyon na halaga ng mga kickback. Inaasahang ipapasubpena na sila ng Sandigan Bayan at ilalabas ang kanilang mga arrest warrant anumang oras. Samantala, Batangas Representative Leandro Leveste ay nasukol na ng Ombudsman Boying Rimulya. Mas lalong umiinit ang bangayan ngayon ni Leveste at Rimulya hinggil sa solar energy projects ni Leveste. Nabisto kasi na binenta umano ni Leveste ang franchise ng kanyang solar projects na ngayon ay nais paimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Aasahang maghaharap itong si Rimulya at Leveste sa mga pagdinig sa susunod na mga araw. Ganon din si Cavite Representative Kiko Barzaga, nakakasuhan din ng business tycoon na si Razon. Ayon kay Barzaga, handa umano siyang harapin at patunayan sa korte ang kanyang mga pahayag na ayon naman sa mga netizens ay mukhang mahihirapan dito si Barzaga lalo na at malaking tao ang kanyang binangga. Sa kaugnay na balita ay binatikos naman ang maraming netizens si Senator Robin Padilla dahil sa kanyang naging pahayag at pagkampi kay Senator Bato de la Rosa. Nagpahayag kasi itong si Robin Padilla na hindi dapat pinag-iinitan at tila ginagawang sentro ng atensyon ngayon itong si Bato de la Rosa dahil sa mas maraming problema ngayon ang kinakaharap di umano ng ating bansa. Dagdag pa niya ay hindi man nagpapakita sa Senado si Bato ay ginagawa di umano nito ang kanyang trabaho dahil di umano senador siya ng buong bansa. Pwede naman umano siyang naka-duty kahit nasa Davao o anumang lugar ito na umani ng samot-saring reaksyon at matinding pambabatikos mula sa mga netizens. Ayon sa iilan ay hindi umano nararapat na gawing comedy ni Padilla ang Senado at lantarang umanong hindi ginagampanan ni Bato ang kaniyang mga tungkulin sa Senado. Samantala, sa Lunes, January 19, ay muling magbabalik ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee at ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Senator Lacson ay meron umano silang nakahandang pasabog hinggil sa panibagong natuklasan hinggil sa korupsyon sa mga flood control projects. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po, mainit ang dugo ni Ombudsman Boying Rimulya sa kampo ni Villanueva. Binunyag ni Ombudsman Boying Rimulya ang maniobra ng kampo ni Joel Villanueva. Sabi ni Ombudsman Boying, nagmamaniobra. Gumagawa ng mga paraan si Villanueva para makalusot. Kaya lang sabi niya, hindi daw uubra yung mga maniobra na yan. Hindi raw makakalusot yan, sabi ni Ombudsman Boying. At kakausapin niya raw, hinamon niya ang abogado ni Joel Villanueva na magharap sila. Matindi talaga itong si Ombudsman Boying. Hindi totoo. Hinamon niya talaga ang abogado ni Joel Villanueva. Yan yung balita ng Yan yung laman ng mga balita. Ayan ipakita ko sa inyo. Yan ang abogado ni Ombudsman ay ni Joel Villanueva. Si Mons Guerra daw yan January 17 lang yung laman ng balita, January 17, 2026. Ombudsman Rimulya, hinamon si Attorney Isguera na magharap kasama sina ex-DPWH officials
Hernandez at Mendoza. Yun. Oh, kaya hindi po ako nang-iintriga. Sasabihin niyan, ikaw naman ng inso. Nang-iintriga ka na naman. Hindi po. Ayan, nababasa nyo. Ha? Nababasa nyo, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi yan intriga, Ombudsman Boying Rimulya, hinamon si Attorney Isguera na magharap kasama sina ex-DPWH officials Hernandez at Mendoza, January 17, 2026. O yan. Ha? Mga kabunyog, ha? O. At ano yung sinasabi natin na nagmamaniobra si Villanueva? O, ito naman ang balita niyan. O, may resibo tayo. O, anong klaseng maniobra? Ginagapang ni Joel Villanueva ang BGC Boys. O, ayan BGC Boys, ginagapang ni Joel Villanueva ayon kay Boying Rimulya. O, yan O, kaya yung mga nagsasabi sa akin dyan na nang-iintriga ako, hindi po. Yan po ang totoong nangyayari. Ha? Binabalit ko lang sa inyo. Ano ba kasi ang ginagawang maniobra? Ginagapa nga ni Joel Villanueva sa pamamagitan ng abogado niyang si Attorney Isguera, ginagapang yung mga BGC boys. Lalo na yung mga dating officials ng DPWH, si Bryce Hernandez at saka si Mendoza. Mga dating officials yan ng 1st District Engineering Office ng Bulacan. Si Bryce Hernandez kasi at saka si Mendoza, damaging ang mga testimonya nila laban kay Villanueva. Ngayon, ang ginagawa ng grupo ni Villanueva sa pamamagitan ng abogado niyang si Attorney Monsguera, pinipilit na itong sila Bryce Hernandez at saka si Mendoza bumaliktad. Yung mga dati nilang testimonya na tinuturo si Villanueva ay bawiin. Kasi ang paniniwala ni Monsguera, pag bumaliktad si Bryce Hernandez at saka si Mendoza, wala na daw matibay na ebidensya kay Villanueva. Yun. Yan ang gustong mangyari ni Attorney Monsguera. Nagmamaniobra itong abogado ni Villanueva para si Bryce Hernandez at saka si Mendoza ay bumaliktad. Yung mga dati nilang salaysay na sinumpaan sa pagdinig ng Kamara at ng Senado ay bawiin nila. Para pag binawi nila yung kanilang mga testimonya, hihina na daw ang kaso laban kay Villanueva, makakalusot na ito. Pero sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, haharapin niya itong ipapatawag niya itong si Monsguera. Kasi foul daw ang ginagawa nito Ginagapang yung mga testigo para pabaliktarin. Kaya medyo sabi ni Ombudsman Boying, kakausapin ko nga yung abogado na yan ni Villanueva. Hindi tama yung ginagawa niya Anyway, ang sabi naman ni Ombudsman Boying Rimulya, hindi lang naman yun yung testigo laban kay Villanueva. Si Alcantara hindi naman bumabaliktad. May mga text messages si Villanueva kay Alcantara. At si Alcantara naman talaga ang tao ni Villanueva. Ang tao naman talaga ni Villanueva ay si Alcantara. Taga Bukawi, Bulacan si Alcantara At marami na tayong naging topics niyan sa vlog na yan na maraming okasyon magkasama si Villanueva at si Alcantara. At maraming palitan sila ng mga messages nila. Humihingi ng 1.5 billion pesos na halaga ng projects si Villanueva sa DPWH. Ang dinadaanan niya, pinapadaan niya yung mensahe niya kay Alcantara. May mga text message, may mga messages siya. Actually, na-present na yan sa hearing ng Senado at ng Kamara Yung mga messages ni Villanueva kay Alcantara. Kaya lang, ang palusot lang naman ni Villanueva doon, ang hinihingi kong projects multipurpose. Hindi ako humingi ng flood control.
Oh, sabi niya, wala akong kinalaman diyan sa flood control. Ang paliwanag naman ni Alcantara ganito. Ang hinihingi ni Villanueva ay multipurpose buildings. Ang halaga 1.5 billion. Ang sabi ni Villanueva sa message sa kanya, sabihin mo sa boss mo, ang tinutukoy si Bernardo o kaya si Bunuan. Hindi ako simpleng senador, majority floor leader ako. Ibig sabihin, yung hinihingi niyang 1.5 billion, bigyan ng halaga yon ng DPWH. Kasi pwede niyang harangin ang budget ng DPWH kasi majority floor leader siya. Yun ang mensaheng pinapaabot ni Villanueva sa mga mensahe niya kay Alcantara. Kaya lang, hindi talaga nabigyan ng 1.5 billion na multipurpose building project si Villanueva. Anyway, alam naman nila na ang gusto lang ni Villanueva makakuha ng kickbacks. Kaya ang ginawang diskarte o remedyo ng DPWH, binigyan si Villanueva ng 600 million. Yun lang daw ang kinaya. Pero hindi multipurpose, flood control. Kaya ang ginawa ni Alcantara, in-implement na ngayon yung projects na 600 million, flood control. Pagkatapos, binigay kay Villanueva yung kanyang kickbacks. Kasi, ang kalakaran sa kanila, ang hinihingi na yun na 1.5 billion ni Villanueva, para lang naman mapagkunan niya ng kickbacks. Ay walang available na pondo sa multipurpose, pero mayroon sa flood control. Di flood control yung binigay na projects. 600 million. At dahil para kay Villanueva yung 600 million, yung kickbacks doon, parang 150 million, dinala ni Alcantara. Kaya hindi naman talaga masyadong importante sila Bryce Hernandez at si Mendoza. Kahit bumaliktad si Bryce Hernandez at si Mendoza, state witness na si Alcantara hindi na kayang Kaya lang mga kabunyog, mga kababayan, medyo napipikon itong si Boying Rimulya kasi foul ang discarding ginagawa ni Mon Isguera. Talagang garapalan daw na ginagapang. Kaya medyo sabi ni Rimulya, ipapatawag niya itong si Mon Isguera, itong abogado ni Villanueva. Kasi nagkakalat na babaliktad na daw si Mendoza at si Hernandez. Wala pa naman daw na sinabi na babaliktad yung dalawa. Sa kawinarningan din ni Ombudsman Boying Rimulya, yung dalawa, si Mendoza at si Bryce Hernandez, sabi niya, huwag kayong maniwala dyan kay Atty. Isguera. Mapapakahama kayo niyan. Mapapakahama kayo niyan. Mabigat ang kaso ninyong kakaharapin. Kapag kayo, mas maganda mag-cooperate na lang kayo sa gobyerno, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Ito kasing dalawa, si Bryce Hernandez at saka si Mendoza, hindi napasama sa state witnesses. Hindi kasama. Bakit? Sabi kasi ni Ombudsman Boying, mabigat kasi ang kaso nila. Sila yung nag-implement, sila yung mastermind ng ghost project Ang nakaisip na gawing ghost projects na lang yon, ito pa lang si Bryce Hernandez at si Mendoza. Kaya hindi ganun kadali na gawin silang state witness kasi dapat pag state witness ka, hindi kayong most guilty. Ay ikaw yung mastermind ng ghost project Parang ganito mga kabunyog, mga kababayan. Ang project ay pinunduhan, halimbawa, ni Villanueva sa kanila Jinggoy, sa kanila Revilla. Yung project, kumbaga yung pondo galing sa mga allocables nila Villanueva, nila Revilla at sa ni Estrada. O sa ni Chis Escudero. Galing sa kanila. Pero hindi naman nila sinabi na ghost project ang gawin. Ganon din si Alcantara. Si Alcantara sa si Bernardo, hindi naman sila nag-isip na gawing ghost project yan. Parang ang gumawa na lang ng maniobra na gawing ghost projects, itong si Hernandez at si Mendoza. Kaya ang sinasabi ni Rimulya, hindi madaling maging state witness sila Hernandez at Mendoza kasi hindi sila yung least guilty. Sila yung most guilty kasi sila yung nagmaniobra na gawing ghost yung project. Sila yung arkitekto na gawing ghost project para mas malaki yung makuha nila.
Kumbaga, ghost project na yan. Wala nang project implementation. Salamat Kabunyog Bernadette Artizuela, ha? Salamat sa stars. Kaya, yan mga Kabunyog. Pero, sabi ni Buying Rimulya, kung magko-cooperate sila Hernandez at sila Mendoza at sasabihin nila yung buo nilang nalalaman, pwede pa rin naman silang ilagay sa state witness. Hindi pa naman talaga sila denied. Hindi pa. Pwede pa silang i-consider. Depende sa ilalabas nilang mga informations. Kasi mayroon pa daw mga hindi sinasabi. Marami pa daw mga bagay na hindi sinasabi sila Bryce Hernandez at Mendoza. O kaya, ito namang si Munisguera, yung abogado ni Villanueva, nakikita niya na parang magbabago ng tono si Hernandez at si Mendoza. Ginagapang niya, minamaniobra. Kaya, nalalaman ito ng ombudsman, medyo galit si Rimulya. Kasi namumonitor nilang ginagapang yung mga testigo pinapabaliktad O ito yan BGC Boys, ginagapang ni Joel Villanueva sa pamamagitan ng abogado niyang si Munisguera. Ha? Anyway mga kabunyog, mga kababayan, abangan natin yung paghaharap. Maganda magharap talaga yung dalawa na yan. Sana pagbigyan ni Attorney Munisguera. Sana pagbigyan, maganda magharap. Para, alam nyo, ang taong bayan, sinusubaybayan yan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ginagawa talaga nila ang lahat para si Villanueva hindi madiin. Gumagawa ng mga hakbang para makalusot. Kaya pala namumonitor natin, parang si Villanueva hindi na masyadong pinag-uusapan. Gumagapang pala ang abogado. Kaya lang, mabuti na lang, kinukontra ni Ombudsman Buying. Sabi ni Ombudsman Buying, itigil nyo yung mga maniobra nyo na yan. Ano yan? Ano yung mga ginagawa nyo na yan? Unethical yan. Pwede, alam nyo kasi mga kabunyog, yung mga paggapang-gapang na yan, ginagawa talaga yan ng mga abogado. Kaya lang, ginagawa mo yan na hindi yung garapalan. Ay ito mukhang namumonitor ni Ombudsman Buying, garapalan Garapalan. Ang tanong ni Prism Oblight, ba't kasi naglalagay ng flood control si Jinggoy sa Bulacan? Ba't di sa San Juan? Ano kasi yan? Ang naglagay sa Bulacan, si Bernardo. Ang modus kasi niyan, ganito. Ang may pondo si Jinggoy. Ngayon, wala nang pakialam si Jinggoy kung saan idadala yan. Basta't ang importante, malaki yung kickback niya. Ang alam niyang malaki magbigay ng kickback kapag si Bernardo ang nagdiskarte. Kaya pinaubaya niya kay Bernardo yung kanyang allocables, yung kanyang pondo. Si Bernardo naman, alam niya kung paano magiging malaki ang kickback ng mga senador. Idinadala nila sa Bulacan. Magaling magdiskarte si Alcantara. Ang problema, ang diskarte palang ginagawa sa Bulacan, kaya malaki na yung mga kickbacks ng senador, 25 na to 30% na, dahil ghost project na pala. Ghost project na. Kumbaga, hindi alam, ewan ko kung hindi alam nila Jinggoy, o hindi alam nila Revilla, o hindi alam nila Villanueva na ghost project na yun. Pero, ang sabi ng ombudsman, ang nagdidiskarte na gawing ghost project na yan, sila Bryce Hernandez at saka si Mendoza. Sa picture, ang Mendoza dyan, yung nakikita nyo, yung nasa second mula sa left, yan si Mendoza. Yung second mula sa right, yan naman si Bryce Hernandez. Ang pinaka-district engineer nila, si Alcantara, yung nasa kanan. Ang sinasabi naman ni Alcantara, hindi ko naman sinabing gawing ghost project yan. I went to validate myself actually where these ghost projects are in Bulacan First Engineering District, so to speak. And true enough, collaboration with member of the officials of that district and the regions, I found out that there had been some ghost projects in that area. And immediately, Mr. Chair, after my validation, I went to the President, and I was the one who personally reported to him actually the potential ghost projects at that time. Let me also clarify, Mr. Chair,
that my statement to the President is that I hope, Mr. President, that this is an isolated case because there has not been any other report that reached me, including in Bulacan area, where there are 3 engineering districts. And if it would have been a pattern actually in that district, then you can imagine there's only one that has reported the presence of ghost projects. And so the President told me to start investigating the ghost projects. Immediately thereafter, Mr. Chair, I relieved all the personnel of Bulacan First Engineering District, and we started to undertake the investigations. But then after, during the investigations, including COA and everything, then I resigned in September 1. Your Honor, so that's the whole story. So there is actually a difference between MIPS coordinates and as-stake plant coordinates, Mr. Chair. Admittedly, I think, if I remember right, I also discussed this a little bit with the President when I reported actually where the ghost projects are. Because I think what has been submitted are coordinates of already completed projects before. So there are some differences, Mr. Chair. We'll now proceed to the priority list based on the order of arrival of the members of the committee. Let's start with Senator Erwin Tulfo, followed by the Senate President, then Senator Risa Ontiveros, Senator Marcoleta, Senator Ejercito, Senator Gatchalian. Kasi hindi naman tayo masyado marami, we'll give you 15 minutes each. Thank you, Mr. Chair. Just like to direct my question to former Secretary Bonoan. Nung kausap niyo ho ang Pangulo, nung hiningan po kayo ng report about sa Ghost Project, natunugan niyo na ho na may mga problema na ganito po, yung mga coordinates, or wala kayong idea because you relied only on the information submitted to you by the district's engineers and regional directors. Then that's the report that you gave to the President. Kaya inanunsyo ng Pangulo na napakarami mga ghost project. Is this correct? Your Honor, Mr. Chair, of course, I relied on the data that was generated by our people in the department, especially the office of the late Undersecretary Cathy Cabral, especially the initial, the submitted data are actually from the consolidated data by the late Undersecretary Cabral. So, nandun po yung mga MIPS data. And I think, ang ano lang na Presidente nung nag-usap kami is actually the only potential ghost projects that I reported to him are those projects that were reported to me dito sa may Bulacan First Engineering District. Wala na pong iba. Have you informed the President na magkaiba yung MIPS coordinates at saka dun sa actual coordinates? Did you explain it to him? Yes, I think in our conversations, I told the President that some of these are locational, the MIPS are locational coordinates. But there is actually what we have as-stake coordinates, which is the basis of the contract in itself. But having said that, I assured that the President that it's still in the same area, yung project na yan. It's still in the same area. It cannot be in any other area, Mr. Chair. Because yung gagawin na yung kontrata, I think depende depende dun sa situation on the field that would warrant on the technical assessment on the field. This is where they're going to put up the as-stake project. All right, thank you.
former Secretary Bunoan. Let me go now to Yusek Bisnar. Yusek Bisnar, when you found out na meron po mga ganitong mga inconsistencies, meron pong problema tayo sa mga coordinates, na-inform po ba ang palasyo na Mr. President, na-inform po ba ang Secretary Vince Dizon na may problema po tayo, na may mga ghost project na hindi naman talaga ghost pero nagawa naman pala, nasa ibang lugar lang? Were they informed, the Secretary and the President? Si Secretary po na inform na and pina-finalize lang po yung report para po mapadala sa PMS and para po makorek yung sumbong sa Pangulo website, Your Honor. Ilan po sa tingin ninyo right now ang na wrong ang naibigay na coordinates? Kasi Mr. Undersecretary, ang dami pong kinasuhan, ang dami pong contractor, ang dami pong mga opisyal ng Public Works and Highways na kinasuhan, kung ginawa naman po ang project, yun po yung tanong natin. It's kind of unfair saying na ghost itong project. Lahat tuloy ng buong Pilipinas, ang tingin tuloy lahat ng projects ng DPWH last year are ghost projects. And when in fact, nandyan naman pala, nagkamali lang ng pwesto. Dito pala sinasabi, wala dito, yung pala 1.2 kilometers o 1.9 kilometers, nandoon pala yung actual project. Na ano hong action ang ginawa ho ninyo to rectify this? Hindi po maliit na problema ito, malaking problema po ito. Mr. Undersecretary, marami ho nakakulong ngayon. May mga ngayon pinapasampina, katakot-takot na sampinang inisyo ngayon ng Department of Justice para sagutin ng mga taong ito. What have you done so far? Can I Go answer ahead, po? Yusek Bernabe. Mr. Chair, just to set the record straight po, no, yun po mga naging subject of cases pending na before the Ombudsman or Sandigan Bayan. Ito po ay talaga mga ghost projects po. So aside from the issue na meron nga po mga wrong coordinates, meron pa rin po talagang ghost projects. So, are you telling me, is this the reason why, bakit nadidelay tayo? Dahil ito ba ang reason na dinodouble check ninyo kaya wala pa na issue ng mga warrants of arrest sa ilang mga opisyal? Because of this, you want to double check it? Correct, Mr. Chair. No? Kaya po medyo it takes time to validate kasi nga po hindi porket yung initial validation done by the field na wala doon sa MIPS coordinates, we have to verify po kung wala po talagang nagawa. So that's why ito pong 421, it took us time to validate all these sites po to ensure na kapag po may kakasuhan for ghost, talaga pong ghost project. You said 421, di ba ilang libo po yung nabanggit na Pangulo na sa report niya ang ghost project? Are you saying itong 421 pala na validate ninyo na correctly na talagang ghost? Mr. Chair, yes po. Ito po yung listahan ng ICI. ICI po kasi talaga yung may initiative on this and we are just rendering them technical support po. Pero po yung 421 pa due po of course to limited manpower. Yun po ang kanila munang inuuna. And then afterwards po they will expand further doon po sa ibang mga suspected. So ongoing po ang inyong pag-check ngayon, pag-validate kung talagang ghost or nasa ibang pwesto lang, nasa ibang lugar lang na ilagay yung project or ilang meters ang layo or ilang kilometro ang layo doon sa MIPS coordinates. That is correct, Mr. Chair. Ilan pa po ang i-validate ho natin? We will defer po to the ICI to give us po yung schedule and to render the final report. But as we speak po, we understand that the 421 malapit na pong ma-finalize yung first batch po na yun. All right, thank you. Secretary Vida, DOJ, ano ang ginagawa ho ninyo ngayon? Kasi hindi ho kaya ang problema dito dahil mali po may mga narinig po natin sa DPWH na may mga wrong coordinates. Pina-check po sa NBI teams natin, AFP, PNP. Wala yung project pero move lang pala ng 1 to 2 kilometers away doon sa actual site na sinasabing dapat kasi MIPS coordinates pala yon, hindi talaga actual coordinates. Meron po ba kayong ginagawang counter-checking also, not just relying sa ICI, kundi mismong mga tao to make sure
Kasi nga naman po, marami ho tayong kakasuhan, marami ho tayong bibigyan ng warrant of arrest. What have you been doing so far dito po sa DOJ to make sure po na pabibigyan po ng hustisya ang lahat? Maraming salamat po, Senator. Sa kasalukuyan po, 14 po yung projects na identified na ng Department of Justice sa pamamagitan po ng pagkalap ng iba't ibang pirasong ebidensya, pirasong ebidensya. Kaya po, ito po yung nakasalang na. 14 po na projects na sa amin pong, kami po ay kumbinsido na ghost projects. Ito po ay hinugot dun sa unang listahan po na 421. Dun sa iba po na 421 projects, hindi pa po kami kumbinsido na ghost projects sila at patuloy po kami nagkakalap ng iba't ibang ebidensya para masigurado siyang ghost project. Pero sa kasalukuyan po, tulad po yung sa 14 na yun po, yung 2 po nun, kasalang na po sa Sandigan Bayan. Yung, so 14, 2, yung 12, nakasalang po yung sa isa pong batch, yung involved po yung Sims Construction Trading, may 3 kaso din po yun. Nakagayak na po na maglabas ang DOJ ng resolusyon para ipasa sa Office of the Ombudsman para timbangin kung ito'y aaproba ng Office of the Ombudsman. Sumunod po, may 6 na project din po na involved po ang Wawaw Construction at Top Notch Catalyst Builders na ito rin po ay tinuturing naming ghost projects. Ito po ay nakasalang pa ho sa PI, Preliminary Investigation. Tapos may 3 pa hong high value cases na involving ang kinaso naman po na nakasalang na PI ay plunder po. Para po sa kaalaman ng lahat, ang PI po ay Preliminary Investigation. Ito po yung proseso bago po magsampa ng information ang Office of the Ombudsman sa korte, either sa Sandigan Bayan o di kaya ay sa